Meron po natin sa linyang telepono si Undersecretary Elmer Palad ng Department of Agriculture. Yusek Palad, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Gigi. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay po natin sa programa. Apo, at sa ngayon nga po, itong tagtuyot o tag-init, malaki ho ba? Paano po ang epekto sa mga palayan, lalo na yung mga mag-aani? Hindi, gaya nga na binabanggit ni Julius, hindi kaya ho i-take advantage din to nung ibang pwedeng manamantala sa sitwasyon? Yun nga po, nabanggit ko rin po kaninang umaga po na nagkausap kami ni Mr. Julius na sana nga po ito ay hindi po mangyari at hindi po gawin na dahilan po ito para magtaas ng presyo sa bigas dahil po hindi naman po tayo nagkukulang po ng ating pong supply. At saka po ito nga po na-explain ko po sa kanya kanina na yun naman pong halimbawa po yung pagtigil ng supply ng tubig na manggagaling po sa Angat Dam will have very minimal effect po dahil nga po more than 90% po ng nakatanim po sa atin ngayong dry season doon sa areas po na sinaservisan ng Angat Dam ay na-harvest na po. At 1,000 hectares na po yung natitira na hindi na-harvest out of the 20,000 na sinaservisan po ng Angat Dam. So hindi po natin nakikitaan po na dapat magkaroon ng epekto po itong ganitong sitwasyon natin. Opo. Sa ngayon ho ba, minomonitor nyo rin yung yung livestock, yung mga manok at supply din ng baboy kaugnay po nung tag-init? Opo. Inaalam po natin. Hindi ko lang pa po nakakausap pa si Yusek Joriano, yung pong Yusek for Livestock. I think nakatravel po siya. Pero nga po, nagaya rin po na pag-usapan namin kaninang umaga, yung pong tinitinan din po namin kung ano yung mga posibleng epekto nito sa livestock. Pero sa ngayon po, nakikita po natin na maaari pong ito ang explanation po sa akin ni Yusek Riano kanina nung pong nagkausap kami ng isang linggo na yung pong sa livestock naman marahil ito rin po ay dahil po dun sa pag-supply din po at demand na laro po ng supply and demand. Hindi naman po kulang ang supply pero po dahil nga daw po dun sa ating mga nagko-consume, yung po mga bata, mas marami po nandoon sa bahayan ngayon, mas marami po ngayon ang nagko-consume na supply. So, mas nagkakaroon po ng malaking demand. Kaya po siguro may konting epekto sa presyo, pero hindi naman po doon sa kalidad ng livestock. Opo. Ano po ang long-term na plano po ng Department of Agriculture para sa ganitong sitwasyon? Kasi syempre hindi lang po ngayon mararanasan yung dapat tag-ulan na magiging tag-init. So ano po yung long-term solution na pinaplano po ninyo? Talaga pong ang pinaka-importante po sa ganito pong sitwasyon natin is yun pong irrigation po is ma-in place natin. Tapos po, continuous pa rin po yung ating research doon sa mga resiliency po ng ating mga binhi. Nandiyan dyan po yung PhilRice, sila po ang katulong natin sa pag-develop ng mga variety na hindi naman po nangangailangan ng ganong karaming tubig. At yan din po ang ating pinapakisuyo sa ating mga magsasaka na kung po pwede yan po itanim nila ngayon pong panahon ng El Nino. So, yan po yung ilan doon sa ating mga long term, no? Kasi po kailangan po natin i-take into consideration ito po talagang climate change na nangyayari po sa atin. Kaya po ngayon, for example, yung pong mga farm to market roads, halimbawa po, mas makakapal na po ito at ito po ay sementado para po all-weather na po ito. Kasama po yan, bahagi po yan doon sa climate change adaptation na ginagawa natin sa Department of Agriculture para po makapag-cope tayo sa ganitong mga pagbabago sa panahon. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon si Undersecretary Emerson Palad ng Department of Agriculture. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Gigi.